Bakit palaging nagniningning ang mga Leo kahit magdilim ang mundo? Nakita mo na ba ang isang Leo na naglalakad sa dilim pero patuloy na nagniningning na parang walang makakawasak sa kanila? Nakakabighani, hindi ba? Pwedeng bumagsak ang mundo, pwedeng maging malamig ang mga tao, at pwedeng hampasin sila ng mga bagyong hindi nila inaasahan. Pero sa kabila nito, patuloy pa rin silang nagniningning. Hindi dahil madali ang buhay nila, kundi dahil ayaw ng kanilang puso na kalimutan ang sariling liwanag. Kapag bumagsak ang lahat sa paligid nila, hindi nawawala ang Leo, bagkus nagbabago sila. Sa likod ng kanilang ngiti ay isang tapang na hindi nila sinasabi. Sa likod ng kanilang pride ay sakit na hindi nila ipinapakita. At sa likod ng kanilang malakas at makinang na enerhiya ay isang kaluluwa na nakaligtas sa mga laban na hindi maiintindihan ng karamihan. Kaya kung nagtataka ka kung bakit nagniningning ang mga Leo, kahit madilim ang mundo, simple lang ang sagot. Ipinanganak sa dilim ang kanilang apoy. At hindi ito kailanman mamamatay. Kilala ang mga Leo bilang pinakamakinang na kaluluwa sa zodiac, hindi dahil hindi sila nahihirapan, kundi dahil may dalang kakaibang uri ng lakas sa kanilang kalooban. Lakas na pakiramdam mo ay mainit, walang takot, at imposible itong baliwalain. Dito sa Pilipinas, tinatawag natin ang ganitong tao na matapang ang puso, ang mga kayang tumindig kahit pabigat ng buhay. At iyan mismo ang isang Leo. Ngunit sa likod ng kanilang liwanag ay isang katotohanan na bihirang makita ng karamihan, hindi nagniningning ang mga Leo dahil perpekto ang buhay. Nagniningning sila dahil ayaw ng kanilang puso na mangitim, kahit na maging malupit ang mundo. Sila ang mga tagapangalaga, ang mga managinip, ang mga nagmamahal ng buong apoy, at ang mga tahimik na lumalaban para sa mga taong mahal nila. Ang kwentong ito ay hindi lamang tungkol sa astrology, ito ay tungkol sa diwa ng isang Leo. Kung paano nananatiling buhay ang kanilang liwanag sa gitna ng dilim. At kung paano nagiging korona ang kanilang tapang. Ang puso ng isang Leo ay hindi gawa sa simpleng damdamin, ito ay gawa sa apoy, katapatan, at hindi matitinag na pagnanais na bigyan ng kahulugan ang lahat ng kanilang ginagawa. Kung titignan ng maigi, mapapansin mo na ang mga Leo ay hindi lamang umiiral sa mundo, sila ay ibinubuhos ang kanilang sarili dito. Bawat pangarap na kanilang hinahabol, bawat taong kanilang minamahal, bawat laban na kanilang nilalabanan ay pinapagana ng isang apoy na mas malalim kaysa sa inaakala ng karamihan. Mahal ng mga Leo ng buong puso. Kapag nagmamalasakit sila sa isang tao, nagbibigay sila ng walang pag-aatubili. Nagiging mga tagapangalaga sila, handang humarap sa bagyo upang protektahan ang mga taong mahal nila. Sa Pilipinas, tinatawag ito na pusong hindi marunong umatras, isang pusong ayaw umatras. Iyan mismo ang naglalarawan sa isang Leo. Ngunit may isa pang bahagi sa kanila, isang bahagi na bihirang makita ng mundo. Sa loob ng isang Leo ay nananahan ang tahimik na takot, ang takot na mabigo sa mga mahal nila. Ang takot na hindi sapat. Ang takot na ibigay ang lahat, ngunit sa huli ay mapag-iwanan. Itinatago nila ang mga takot na ito sa likod ng pride, ng tawa, at ng kumpiyansang tila hindi matitinag sa panlabas. Ngunit sa kaibuturan, hinahangad ng mga Leo ang isang simpleng bagay. Ma-appreciate. Mapansin. Maunawaan ng hindi kailangang sumigaw. Ang kanilang iti ang kanilang panangga, ang kanilang lakas ang kanilang baluti, at ang kanilang puso ay isang labanan kung saan nagtatagpo ang pag-asa at sakit. Ngunit kahit nasasaktan, patuloy na tumitibok ang puso ng isang Leo ng may tapang. Iyan ang dahilan kung bakit sila nagniningning, hindi dahil madali ang buhay, kundi dahil ayaw ng kanilang puso na tumigil sa pag-apoy. Kahit ang pinakamakina, walang sinuman ang pinapalampas ng buhay, kahit ang mga proud at walang takot. May mga araw na hindi sila naintindihan ng tao, kapag ang kanilang pagsusumikap ay hindi napapansin, at kapag ang pagtataksil ay mas malalim kaysa sa inaasahan nila. Sa mga sandaling ito, nararamdaman ng isang Leo ang bigat ng dilim na sumisiksik sa kanilang dibdib. Alam ng mga Pilipino kung ano ang ibig sabihin ng magtiis ng hirap habang may ngiti, ng magpatuloy kahit ang pag-asa ay tila marupok. Isinasabuhay ito ng isang Leo, ngunit kakaunti lang ang tunay na nakikita ang mga pakikibaka sa likod ng kanilang ningning. Madalas na ipinagkakamali ang kanilang kumpiyansa bilang kayabangan, ang kanilang pride bilang katigasan, at ang kanilang pagiging independent bilang pagiging malamig. Sa katotohanan, ito ay mga panangga. Mga panangga na itinayo upang protektahan ang pusong ayaw mabasag. Maaaring madapa ang isang Leo. Maaaring bumagsak.
Maaaring tanungin nila ang kanilang sariling halaga sa pinakakilalang oras ng gabi. Ngunit ang nagtatangi sa kanila ay kung paano nila hinaharap ang dilim na ito. Hindi sila sumusuko. Tinitiis nila, tahimik na nilalabanan ang mga labang hindi kailanman malalaman ng karamihan. Kahit sa mga sandaling ito, may kislap ng pag-asa dahil ang apoy ng isang leyo ay hindi pwedeng patayin. Nilalapat nila ang sakit, natututo mula rito, at hinahayaan itong pag-igtingin ang kanilang pag-angat. Maaaring maging malamig, malupit, at mapanghusga ang mundo, ngunit patuloy na tumitibok ang puso ng leyo ng may katatagan, tapang, at hindi matitinag na katapatan. Ito ang katatagan na nagpapalapit sa kanila sa iba. Ito ang lakas sa loob na humahatak sa tao sa kanilang init, kahit tahimik silang nasasaktan. Tinuturo ng mga leyo ang isang makapangyarihang katotohanan, maaaring madilim ang mundo, pero ang mga taong nagniningning mula sa loob, ano nga ba ang nagpapatingkad sa mga leyo, kahit na tila bumabagsak ang mundo sa paligid nila? Ang sagot ay nasa kanilang lihim na apoy, ang walang tigil na apoy sa loob na ayaw mamatay, kahit gaano kasakit o kadilim ang kanilang kinakaharap. Hindi ipinanganak ang mga leyo para sumunod sa karamihan. Ipinanganak sila para manguna, magbigay inspirasyon, at pagminasin ang bawat silid na kanilang pinapasukan. Ngunit ang kanilang ningning ay hindi kayabangan, ito ay paraan ng pag-survive. Bawat ngiti, bawat kumpiyansang kilos, bawat pagsabog ng enerhiya ay patunay ng kanilang tibay. Sa Pilipinas, maaaring tawagin ito na hating matibay kahit na bagyo ang dumating, isang pusong nananatiling matatag kahit dumating ang unos. Iyan ang diwa ng leyo. Sa likod ng kanilang tapang ay isang paniniwala, ang buhay ay para lubos na ipamuhay, at ang dilim ay pansamantala lamang. Natutunan ng mga leyo na gawing gasolina ang mga pakikibaka, motibasyon ang alinlangan, at lakas ang mga sugat sa puso. Ang kanilang apoy ay nagmumula sa pagmamahal ng malalim at pagbibigay ng buong puso, kahit hindi ito laging pinahahalagahan ng mundo. Kasama sa apoy na ito ang kanilang katapatan. Hindi sila madaling sumusuko sa tao, pangarap, o sa kanilang sarili. Kapag nagmamalasakit, nagtatanggol sila ng buong tapang. Kapag nakikipaglaban, buong kaluluwa ang inilalaan nila. At kapag nadapa, bumabangon sila, hindi dahil hindi nila nararamdaman ang sakit, kundi dahil pinapaalala ng apoy sa loob nila na hindi sila ipinanganak para mawala. Kahit sa pinakamahirap na sandali, ang kanilang liwanag ay humahatak sa iba. Kaibigan, pamilya, o mga estranghero, lahat ay nararamdaman ang init ng puso ng isang leyo. Iyan ang lihim, nagniningning ang mga leyo dahil sila ay naglalagablab mula sa loob, pinapagana ng pag-asa, pasyon, at matibay na paniniwala sa kanilang sariling halaga. Walang kadiliman ang kayang patayin ang kanilang ningning. Walang pagkabigo ang makakawala ng kanilang tapang. At walang kritisismo ang makapapatigil sa kanilang dagundong. Dahil sa loob ng bawat leyo ay may apoy na hindi kailanman nilalayon na mamatay. Bawat leyo ay may sandali kung kailan tila hindi na nila kayanin ang bigat ng mundo. Ang sakit, ang alinlangan, ang takot, tila napakabigat pasanin. Ngunit sa pinakakilalang oras, kapag walang nakatingin, dito natatagpuan ng isang leyo ang kanilang pagbabago ng landas. Kadalasang nagsisimula ito bilang munting kislap. Isang alaala ng taong naniwala sa kanila. Isang layunin na ayaw nilang isuko. O simpleng bulong sa kanilang puso na nagsasabing, hindi ito ang katapusan. Mas malakas ako kaysa sa alam ko. Dito sa Pilipinas, tinatawag natin ito na pagbangon sa gitna ng unos, ang pagtindig sa gitna ng bagyo. At ito ang tunay na naglalarawan sa isang leyo. Sa sandaling ito, itinatap nila ang mga hadlang hindi bilang pader kundi bilang hakbang. Ang sakit ay nagiging inspirasyon. Ang pagkatalo ay nagiging aral. Bawat hamon na hinarap nila ay nagsisilbing gasolina para sa kanilang pagbabalik. Nagmumuni-muni sila, nagbabalik loob, at tahimik na nangangako sa kanilang sarili, muling nagniningning ako. Ang kakaiba sa pagbabagong ito ay hindi ito malakas o dramatiko. Tahimik, determinado, at walang humpay. Hindi humihingi ng pahintulot ang isang leyo para bumangon, simpleng ginagawa nila ito. At kapag bumalik sila sa liwanag, ramdam mo ang kanilang presensya na hindi mapipigilan. Pag napansin man ng mundo, muling naitayo na ng leyo ang kanilang sarili ng mas malakas kaysa dati. Gumaling ang kanilang puso, mas makinang ang apoy, at hindi matitinag ang kanilang diwa. Ito ang sandali ng pagbabago ng landas, ang oras, at apoy sa loob ay laging magdadala sa isang matagumpay na pagbabalik.
Ito ang sandali na pinagsisikapan ng bawat Leo, kahit na walang ibang naniniwala na posible ito, ang pagbabalik ng kanilang liwanag. Pagkatapos ng bagyo, pagkatapos ng sakit, pagkatapos ng mga gabing ginugol sa pagdududa sa sariling halaga, muling tumatayo ang Leo. At kapag ginawa nila ito, mas nagniningning sila kaysa dati, hindi dahil nagbago ang mundo, kundi dahil nagbago sila. Hindi na marupok ang kanilang kumpiyansa, ito ay hinubog ng karanasan. Hindi na tahimik ang kanilang tapang, ito ay umuungal ng may hindi matatawarang lakas. Bawat hakbang nila ay may dalang bigat ng mga aral na natutunan at lakas mula sa mga laban na tila imposibleng malampasan. Dito sa Pilipinas, sinasabi natin, ang tunay na lakas ay nasusubok sa dilim. Iyan ang esensya ng isang Leo. Hinahatak ng iba ang kanilang init, enerhiya, at hindi matitinag na determinasyon. Tahimik silang nagbibigay inspirasyon, natural na nangunguna, at pinapaliwanag ang landas para sa iba sa simpleng pagiging sila. Ang liwanag ng isang Leo ay hindi palamuti, ito ay tunay. Ito ang ningning ng isang taong nakaligtas, nakabangon, at tumatangging hayaan ang dilim ang magdikta sa kanila. Ang Leo ay hindi lamang bumabalik, sila ay nagbabago. Mas mataas ang apoy na kanilang sinusunog, mas malakas ang tibok ng kanilang puso, at mas malinaw ang kanilang layunin. Bawat hamon na kanilang nalampasan ay naging simbolo ng kanilang tibay. Bawat peklat ay patunay ng kanilang hindi matitinag na diwa. At ang mundong minsang nagduda sa kanila ay nasasaksihan ngayon ang di mabilang na katotohanan, palaging nagniningning ang mga Leo. Nagniningning sila hindi dahil madali ang buhay, hindi dahil sila ay perpekto, kundi dahil hindi nila hinayaang agawin ng dilim ang apoy sa loob nila. Ang tapang, passion, at matibay na paniniwala sa sarili ay kayang gawing tagumpay ang kawalan ng pag-asa. Ang liwanag ng isang Leo ay parang parola, patunay na pansamantala lamang ang bagyo, nagiging lakas ang sakit, at ang mga nagniningning mula sa loob ay hindi kailanman mapapawi. Sa huli, ang dilim ay nawawala, at nananatili ang kanilang kinang, hindi matitinag, hindi mapipigilan, at hindi mahahapdi ng anumang unos. Kung ikaw ay isang Leo na nanonood nito, tandaan mo ito, ang iyong liwanag ay hindi aksidente. Bawat ngiti na iyong ibinabahagi, bawat panganib na iyong tinatanggap, bawat pagkakataon na tumatayo ka ng matatag sa harap ng takot, may kabuluhan ito. Kahit na tila malamig o malupit ang mundo, dala ng iyong puso ang apoy na ayaw mamatay. Ang iyong lakas ay nagbibigay inspirasyon, ang iyong tapang ay nagbibigay kapangyarihan, at ang iyong tibay ay nagtuturo sa mga tao sa paligid mo na ang dilim ay hindi permanente. At kung mahal mo ang isang Leo, bigyan mo sila ng pagkakataong tunay na makita. Sa likod ng kanilang kumpiyansa at dagundong ay may pusong nakakaramdam ng malalim. Pahalagahan ang kanilang katapatan, igalang ang kanilang mga laban, at respetuhin ang apoy na nagtutulak sa kanila. Hindi kailangan ng isang Leo ng patuloy na pagpapatunay, kailangan nila ng pangunawa, pasensya, at kaalaman na mahalaga ang kanilang liwanag. Para sa lahat ng nakaramdam na maliit, nawawala, o nanghina, tandaan ito. Ang diwa ng isang Leo ay naninirahan sa bawat isa sa atin. Ito ang tapang na bumangon pagkatapos madapa, ang pag-asa na nananatili sa gitna ng kawalan ng pag-asa, at ang determinasyon na nagniningning kahit walang nakatingin. Itinuturo sa atin ng kulturang Pilipino, tuloy lang sa kabila ng unos, magpatuloy sa kabila ng bagyo. Iyan ang paraan ng Leo, kaya, kung ikaw man ay isang Leo o humahanga sa isa, tandaan ang katotohanan ito, ang nagniningning, kahit madilim ang mundo, maaari kang magningning, at ang iyong liwanag ay makakapaggabay sa iba sa gitna ng gabi. Sa pagtatapos ng kwentong ito, tandaan ang isang bagay, ang liwanag ng isang Leo ay hindi kailanman tunay na nawawala. Maaaring hamunin sila ng buhay, maaaring napapalibutan ng dilim, at maaaring yumanig sila sa gitna ng bagyo, ngunit patuloy na nag-aalab ang kanilang puso ng tapang, pasyon, at tibay. Itinuturo sa atin ng mga Leo na ang tunay na lakas ay hindi tungkol sa pag-iwas sa sakit, ito ay tungkol sa pagtindig mula rito, pagtanggap sa sakit, at paggamit nito bilang gasolina ng apoy sa loob mo. Pinapaalala nila sa atin na kahit sa pinakamadilim na gabi, ang pag-asa at determinasyon ay maaaring mas nagniningning kaysa sa anumang anino. Sa salitang Filipino, kahit sa pinakamadilim na gabi, may liwanag na lumalabas. Kaya kung ikaw ay isang Leo, patuloy kang magningning.
Kung kilala mo ang isang Leo, pahalagahan ang kanilang liwanag. At kung nakakaramdam kang naliligaw sa dilim, tandaan na ang apoy sa loob mo ay naroon pa rin, naghihintay na muling sumiklab. Sapagkat sa huli, pansamantala lamang ang dilim. Walang hanggan ang apoy. At ang mga Leo palaging nagniningning,